buhay pa si Sebek at magbabalik siya para maghigante kay Imu. Hence the words, I will come back here. Sa latest chapter din, ang chapter 1155, ay nakita nating bisitahin, i-infiltrate at pasukin itong si Rox D. Sebek ang Room of the Flowers na kung saan ay natagpuan niya nga itong si Gunko at itong si Imu Sama. Matapos yun, nakita natin na walang kahit na anong bagay sa loob ng Room of the Flowers kung hindi tanging ang garden, ang mga bulaklak lamang nitong si Imu. Pero sa current timeline, makikita nyo guys na may panibagong object dito na wala noon nung bisitahin ito ni Sebek. Tama kayo, yun ay ang sandata, ang sword na nakatusok sa lupa sa flower room. Ang sword na ginamit din nitong si Imu para hiwain ang mga wanted posters nitong si Shirahoshi, nitong si Luffy at maging ng anak mismo nitong si Sebek na si Blackbeard. At kung titingnan nyong mabuti ang saber na ito, kamukang kamukha nito ang sandata ni Rox D. Sebek. Kitang-kita naman, the resemblance is right here in front of your eyes guys. At pwede nyo din namang sabihin na kay Roger ito dahil kamukha nga. Pero kahit papano, may pinagkaiba naman ang hilt ng sword ni Roger at nitong si Sebek. Medyo may pagkakurbada at pagka-round ang hilt ng sword nitong si Roger kumpara dito kay Sebek. Na kung ikukumpara natin ito, mas malapit talaga ang sword ni Sebek kaysa kay Roger. So although it is just an assumption as of now, maaring ito ang saber ni Sebek. Hence the reason kung bakit ang pangalan ng ship nila Blackbeard ay Saber of Sebek. Mataas ang tsansa na alam ni Blackbeard kung anong nangyari sa tatay niya at alam din niya na ang sandata ng kanyang tatay ay naiwan sa room nitong si Imu Sama. Hence the reason yun ang pinangalan niya sa kanilang ship. As you know guys, ang alam nga ng karamihan sa ating mga One Piece fans ay patay na itong si Sebek matapos siyang talunin sa God Valley ni Garp at nitong si Goldie Roger. However, may na-overlook kayo dito na information. It was not confirmed na patapos talunin ni Goldie Roger at ni Garp si Sebek ay pinatay nila ito. Wala dong nabanggit na pinatay nilang dalawa si Rox D. Sebek. What was only stated is that natalo siya ni Garp at nitong si Roger. At matapos yon hindi na siya muling nakita, wala lang narinig tungkol sa kanya kaya kinonsider na siyang patay. Alam naman natin na sa pagkakataong yon sa nangyaring laban sa God Valley, natalo itong si Sebek nang dahil sa alyansa sa gitna ni Roger at nitong si Garp. Pero hindi doon na state na namatay siya. Pero alam natin na sa pagkakataong yon, doon nabuwag ang Rox crew. Tinalikuran siya doon ni Whitebeard. At ito namang si Kaido at itong si Lindin, mas kilala natin sa tawag na Big Mom ay tinalikuran din siya matapos makuha ang Devil Fruits na hinahanap nila. The same goes for all the other members ng crew dahil nawala na nga ang mga core members. Isa-isa na silang nabuwag at dahil dito doon nagtapos ang kwento ng Rox crew. Pero hindi nga dun guys nabanggit na namatay at pinatay ni Garp or nitong si Roger itong si Rox Sebek. Mataas ang tsansa na nakasurvive siya pero meron siyang napakamalubhang mga injuries to the point na pwedeng ikamatay niya na yon. At mataas ang tsansa na nakauwi pa siya, nakita niya pa ang kanyang anak na itong si Blackbeard. At dito na guys papasok ang ating theory na mataas talagang tsansa na itong si Sebek ay ang previous user ng Ope-Ope no Mi, isang awakened user, isang user na na-maximize ang paggamit ng Devil Fruit na ito. Unang-una sa lahat, paano nakapasok itong si Sebek sa loob ng flower room? Hindi niya naman alam kung saan ang lugar na yon. Pangalawa, mahigpit na yung binabantayan hindi lamang ng mga admirals kung hindi ng Gorosei. To the point na maging itong si Imoy nagulat sa pagdating niya. Pangalawa, alam naman natin guys na inexplain sa previous chapter sa mismong full chapter review natin na ang mga atake, ang mga slash na ginagawa nitong si Sebek ay hindi humihiwa. Meron itong parabang effect ng isang kanyon, effect na nagagawa ng isang maso. Hindi ito humihiwa, hindi ito nakakapag-create ng slashing effect or ng cutting effect kung hindi bumawasak ito. Pero nakita nyo naman sa pagdating nitong si Sebek sa loob ng Elbaf Island, sa loob ng Underworld, hiniwa niya ang isang napakalaking mountain. Hindi nagmamatch, diba? Dahil paano niya magagawa knowing na hindi nga yun ang effect ng kanyang swordsmanship. So since hindi pa nga inare-reveal dito kung user ba ng Devil Fruit itong si Sebek o hindi, pero kung oo, I have only two theories. Pwedeng yun ay ang Ope-Ope no Mi talaga o hindi naman kaya ay ang Bara-Bara no Mi ni Buggy. Now kung nagtataka kayo guys kung bakit biglang pumasok ang Bara-Bara no Mi dito sa theory na ito, panoorin nyo lang ang ating previous video na tumatalakay tungkol dito kay Buggy, kay Blackbeard at dito kay Rox D. Sebek.
Pero mag-proceed tayo with the assumption na user ng OP-OP no Mi itong si Rox D. Sebek. As you know guys, there is this idea na kapag daw nagamit ng isang user ng OP-OP no Mi ang kanilang abilities ng tama at perfectly, pwede itong makapagbigay ng immortality sa isang target, kapalit ng buhay ng user nito. But what if hindi talaga yun ang case? Kung hindi, meron itong mas malalim na twist. Paano kung hindi talaga actually buhay ng user nitong masasakripisyo? Kung hindi, ang katawan lang niya, ang vessel niya. Dahil sa pamamagitan ng paggamit ng OP-OP no Mi ay kaya niyang i-transfer ang kanyang consciousness, ang kanyang pagkatao sa isang panibagong target. Na mangangahulugan na ang katawan ng user ng OP-OP no Mi na awakened na ay magiging isang empty vessel, isang katawan na walang buhay. Habang ang target naman nito na nasabi ngang mabibigyan ng immortality or ng eternal youth ay magkakaroon ng madaming personality, given na ang soul o ang consciousness ng previous user ng OP-OP no Mi ay papasok sa katawan niya. Ngayon alam ko na at this point nagme-make sense na ito sa inyo guys, dahil alam ko din naman na aware kayo na madaming personalities itong si Blackbeard. Hindi lamang dahil sa hindi siya natutulog, hindi siya nagpapahinga, kung hindi meron talagang iba-ibang appearances, iba-ibang itsura at iba-ibang pagkatao itong si Blackbeard. Na maging sa ngipin pa nga lang guys, all throughout these chapters, nagkakaroon siya ng ngipin, nawawalan, lumilipat ang pwesto, na isang napakalaking twist dahil hindi naman magkakamali ng ganito katindi ang isang author. Nakita nyo rin sa earlier na part ng kwento ng One Piece nung nire-refer ni Zoro at nitong si Luffy itong si Blackbeard hindi bilang him kung hindi them or they, na merong more than one na consciousness, may more than one na individual sa loob ng pagkatao nitong si Blackbeard. Hindi lang yon, binanggit pa dun ni Blackbeard na a man's dream never dies. Na actually dito pa lang mapapaisip na kayo kung anong kahulugan nun na magmamatch kung sakaling nasa katawan talaga niya si Sebek. Alam din natin guys na maging itong si Doflamingo gustong makuha ang OP-OP fruit. Hindi lamang dahil sa gusto niyang makuha ang abilities na nagagawa nitong si Law, kung hindi dahil sa kapag napunta daw ito sa kamay ng isang worthy user, isang user na skilled enough, maraming iba pang feats na kayang magawa ang OP-OP fruit. However, nakat doon ang dialogue ni Doflamingo at hindi na yun nakumpleto. Pero isipin nyo na lang guys, pasok na pasok ito sa teoryang to. Now since maraming nagtatanong hindi lamang viewers kung hindi maging ibang content creators pa, kung totoong former user daw ng OP-OP no Mi itong si Sebek at nasa katawan siya ni Blackbeard, bakit hinahanap niya pang OP-OP no Mi? Bakit gusto niya pang kunin ng devil fruit na yon mula kay Law? Isa lamang ang sagot dyan. Potentially, partially complete pa lamang. Incomplete pa ang naganap na transfer nitong si Sebek papunta sa katawan ni Blackbeard. Na dahilan kung bakit kinakailangan nilang gawin ito a second time para makumpleto ang ginawang transfer ni Sebek. O hindi naman kaya meron silang binabalak na ibang katawan na lilipatan na mas superior, mas mapapakinabangan nila kaysa sa katawan ngayon ng kanyang anak na si Blackbeard. At alam kong alam nyo kung ano yun guys, ang katawan ni Imu. Na eventually tulad ng ginawa niya dito kay Whitebeard, sa anak ni Roger at kay Garp, babalikan din niya itong si Imu. Hence the words, I will come back here. So mataas ang tsansa na ito talaga ang case. Nasa katawan ngayon itong si Blackbeard, itong si Sebek. Yun din ang dahilan kung bakit pumasok siya sa loob ng crew ni Whitebeard. Alam naman natin guys na pinagtaksilan nga siya ni Whitebeard sa nangyaring God Valley. Kaya naman pumasok siya sa crew nitong si Whitebeard and eventually gumanti siya dito. Pinagtaksilan niya din mismo itong si Whitebeard nang dahil sa pagtaksil nito sa kanya sa God Valley. Ginantihan niya ang anak ng isa sa mga tumalo sa kanya na si Goldie Roger. And in the latest fights, nakita nyo naman na kinapture niya na ngayon maging ang hero ng mga Marines na itong si Garp. Isa-isa niyang binabawian ang lahat ng mga tumalo sa kanyang tatay. O hindi naman kaya sabihin natin na si Sebek mismo na nasa katawan nitong si Blackbeard ang gumagawa ng mga bagay na yon. At alam nyo naman guys kung anong binanggit ko sa unang parte pa lamang ng video na ito. Ang sinabi nitong si Sebek dito kay Imu na I will come back here. So meaning eventually, babalikan ni Blackbeard itong si Imu at siyang maghihigante para kay Sebek. Or sabihin natin na si Sebek na nasa katawan nitong si Blackbeard. Pero bakit maghihigante? Isipin nyo guys, kung totoong ang saber ni Sebek, ang sandata na nasa loob ng flower room nitong si Imu, paano yung nangyari? Paano nakarating doon ang sandata ni Sebek? Now this is another theory na hindi natin gaanong dadaanan dito pero I have a hunch. Meron akong kutob na may kinalaman nitong si Imu kung bakit nangyari ang God Valley, kung paano natalo si Sebek.
dahil na-realize na agad nitong si Imo kung gaano kalaking threat si Sebek nang i-infiltrate pa lamang nitong Marijoa. Nang pasukin pa lamang nito ang Room of Flowers at dito siya nagsimulang kabahan nang sabihin ni Sebek na babalik siya. Kaya hindi niya na inintay na mangyari yun dahil alam din naman natin na ang goal nitong si Sebek ay ang maging king of the world. Kaya gumawa na siya agad ng paraan para mapatumba ito. Dahilan kung bakit kinip at kinuha niya ang sandata nitong si Sebek, ang saber ni Sebek, para magsilbing ang prized possession niya matapos niyang talunin at patumbahin ang napaka-wanted na criminal na ito. Na eventually, matapos ngang unti-unting ma-achieve na ni Sebek or nitong si Blackbeard ang lahat ng kanyang goals, pupuntahan niya na at babalikan niya itong si Imo para i-acquire ulit ang Saber of Sebek na hindi lamang ang pangalan ng kanyang ship, kung hindi ang saber na babawiin niya sa Room of Flowers at babanggitin niya ang mga salita na I told you, I will come back here. Hindi bilang si Blackbeard, kung hindi bilang si Rox D. Sebek na nasa katawan ng kanyang anak. But what about you guys? What do you think of this theory? Kung meron man kayong ibang ideas, kung nag-agree kayo, kung hindi kayo nag-agree, ilagay nyo lang yan sa comment section para mapag-usapan pa natin. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na kayo sa ating ibang platforms na mga accounts na yon para ma-notify kayo kapag may bago tayong updates, bagong announcement tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala sa napaka-solid na mga supporters na ito sa previous One Piece video natin. Maraming salamat. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.